Alright mga kapatid, tunghayan natin no, sa pagpapatuloy ng balikatan. No, bigyan natin ng seryosong reaksyon at focus na komento. Etong first time na ginamit ng Amerika at ng Pilipinas sa pagsasanay. Etong tinatawag nga na MADIS. No, etong Integrated Air and Missile Defense na ginamit ngayon sa balikatan na first time o sa unang pagkakataon dinala ng Amerika dito sa Pilipinas na may kakayanang pabagsakin o sirain ang kahit na anong aircraft o missile o ang mga unmanned na threat no sa atin mga kapatid. Makikita natin talagang pinaghahandaan na mga tol ng ating mga kasundaluhan ang anumang threat na posibleng mangyari sa hinaharap mga kapatid. Etong balitang to ay mula rito sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2025, idineploy ng Amerika sa kauna-unahang pagkakataon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na may kakayahang sumira ng iba't ibang uri ng unmanned aircraft system. Yan ang ulat ni Patrick De Malakas to. Sana iwan na rin to ng Amerika dito sa Pilipinas, no? Jesus Live. Patrick? Ang iba't ibang missile system ang ginamit at ipinakita sa isa sa mga pagsasanay na nakaharap sa West Philippine Sea. Pinalipad mula sa kunwari kalaban sa ere, pinuntirya at pinabagsak ang mga ito ng Stinger missile. Na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, di ba? Marami ng mga bansa ngayon ang gumagamit ng mga drone attack, mga unmanned drone mga tol na ginagamit nila pang atake. Unlike before nung World War II, di ba? Ginagamit talaga nila mga tora-tora, mga jet talaga na pinapatakbo nila. Hindi pa nga jet ang tawag dun sa mga eroplano nila, di ba? Nung panahon ng gera ng Hapon at saka ng Amerikano. O kahit yung mga ginamit ng mga Hapon nung sumugod sila rito sa Pilipinas. Ngayon kasi mga tol, high-tech na. Gumagamit na sila ng mga unmanned aircraft para gawing pang-atake kasi less less casualties yun para sa kanila. Kahit mapabagsak yun mga tol ay hindi sila masyadong apektado. Saka mas di hamak na mas mura kaysa sa bilyon-bilyong halaga para sa isang aircraft, no? So eto ngayon ang pinaghahandaan o pinagsasanayan ng ating mga sundalo, no? Kasi wala tayong ganito eh. Diba? Eto bago lang to mga tol, dinala yan dito sa ng Amerika sa Pilipinas. Ito yung gustong magkaroon ng Ukraine na magagamit sana nila laban sa mga kalaban nila sa Russia. Pero good news o good thing mga tol, dito dinala sa Pilipinas at nagagamit natin ngayon dito sa balikatan na exercises. And sana no, iwan na rin sana yan ng US tulad halimbawa ng Nemesis, Typhoon, di ba? Andirito na agad dyan kasi mga tol, hindi natin alam kung anong klaseng threat o kailan mangyayari. Yung ayaw natin mangyari pero mas maganda yung naka-ready talaga tayo. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng Coastal Defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025. Kikita mo talaga, external threat na talaga pinaghahandaan nila. Na isinagawa ngayong linggo sa San Antonio, Zambales. Ito ang unang beses na i-deploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ng MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive. Ito talaga pang depensa talaga to. MADIS. We just received it in December of last year. And we rapidly transitioned to get it out here to support Balikatan. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Phils
the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies. Yun kasi talaga yung kailangan natin protektahan yung mga coastal area natin. Kasi dyan lumalapag yung mga kalaban at saka yan yung first line of defense natin mga tol. Bago pa man sila makapasok talaga sa mga nayon na o sa mga bayan. Pero ang mahirap kasi dito mga tol sa sitwasyon natin ngayon, nagkalat yung mga spy, nagkalat yung mga tinatawag nilang sleeper cell na hindi natin alam mga tol sa sobrang open, sa sobrang bukas ng Pilipinas mga tol. Kapag halimbawa nagkaroon ng kaguluhan at nag-push button na ang kalaban natin mga tol, ay naku po, baka yung pag-ataking inaasahan nila magmumula sa labas, papasok, magmumula nasa loob na mismo. Isa yun mga tol sa kailangan paghandaan ng ating gobyerno o ng ating mga sundalo, hindi lang yung basta protektahan yung coastal area. Baka ngayon sa coastal area, mga dami lang yun o kaya mga decoy lang o kaya pang-agaw attention lang, pero ang magsisimula talaga ang kanilang atake, yung mga natutulog na mga sandata nila rito sa loob na nandirito na, nakikihalubilo na sa atin. Diba? May mga property na, may mga ganun pa, diba? Hindi natin alam mga kapatid, pero napakarami na kasing nahuhuli nitong mga nakaraang mga panahon. Diba? Napakarami ng mga naaaresto, na mga nag-i-espiya, may mga device na nakukuha sa kanila mga tol. Diba? Meron pang ang ni-raid sa isang exclusive subdivision ba yun? Diba? Nagtatambak sila doon ng mga matataas na kalibre ng armas. Diba doon pa lang mapapaisip ka na baka nag-aantay ang mga sundalo natin sa coastal area, ayun pala nasa syudad na, no? Naku po, tuloy natin to. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so that's why we always train. Naging Yun nga diba? We don't know what threat is going to happen. Yung mga sundalo natin nandirito sa mga lugar na yan. Diba? Ilan ang mga sundalo na nandirito sa syudad, mga kapatid? Kapag dito nagsimula ang invasion o dito nagsimula ang pag-atake sa loob. Mga kalaban nila, mga pulis. Tawag din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger Surface-to-Air Missile System ng US. Our loadout carries just regular air missiles. We carry a 50 cal M3P for short range capabilities. We're able to shoot on the move, not on the move. We're also able to shoot stationary and away from our truck. A lot of capabilities, especially shooting during the rain, fog, and snow. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System ng Amerika. Para naman ito sa Maritime Key Terrain Security Operations North ng Balikatan. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. Orientation lang para malaman nila kung para saan to mga buton na to, etong paano i-operate to, pero wala muna silang live fire, no? Siguro hindi rin pasok sa budget kasi mga tol, pag magpapakawala sila ng mga live fire, nagkakahalaga rin ng daang libon bawat isang bala niyan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang 3 barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namataan sa gitna ng multilateral maritime exercise sa ilalim ng Balikatan 2025. Gustong pumapil Kabilang dito ang Jinkai 2 class frigate at auxiliary surveillance ship na unang na-monitor sa gitna ng MME nitong Sabado, 60 nautical miles mula Palawig, Zambales sa West Philippine Sea. Nagpatuloy naman ang pagsasanay kasama ang mga kalyadong barko kabilang ang US, kung saan nanatiling nakatuon ng ating mga barko
na BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini sa layunin ng paglalayag. Tinugunan din ng aktibidad ng mga barko ng China alinsunod sa international law at itinakdang protocol. Maan, marami pang pagsasanay sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 yung isasagawa. Kabilang na riyan yung nagpapatuloy naman na multilateral maritime sail sa West Philippine Sea. Yan ang pinahuling ulat. Dami yan, buong taon yan mga tol. Nakaset na yan, kumbaga nakalatag na kung kailan mangyayari yung mga susunod na balikatan. Pero syempre, andyan pa rin ang China, nakaalma, nakatutol mga tol kasi ayaw na ayaw talaga nila yung mga ganitong klaseng aktibidad. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.